Mga kapatid ko kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga kapatid, batid natin na ang pananampalataya ay isang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng binyag na ating natanggap sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang pananampalatayang ito ay dapat magbigay sa atin ng kaginhawahan sa ating kalooban, katiwasayan sa ating kaisipan, dahil alam natin na kung ito ay binigay ng Diyos, tayo ay tulungan niya na umunlad sa ating paniniwala at pananalig sa Kanya. Dahil sa ibibigay niya sa atin ang grasya at pagpapala na mula sa banal na Espiritong ating ding natanggap bilang biyaya mula sa Diyos sa pamagitan ng binyag. Kaya ang pananampalataya na meron tayo ay uusbong sa pamagitan na rin ng grasya at pagpapala ng Diyos sa atin. Ngunit kinakailangan din ng tao, kinakailangan din ng anak ng Diyos. Kailangan din ng tagasunod ni Kristo ang magpupursigi sa pag-alam sa katotohanan ng kanyang pananampalataya. Totoo at batid natin na hindi ganon kadali angkinin ang katotohanan sa likod ng misteryo ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngunit pag ito ay ating pagsusumikapan, ibibigay ng Diyos. Dahil alam naman natin na ang presensya ng banal na Espiritu ay patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang malaman natin kung saan tayo tutungo. Magkaroon tayo ng karunungan upang mayroon tayong tanglaw, upang maintindihan kung ano man ang isinasaad ng bawat laman ng ating pananampalataya. Totoo, hindi maarok ng tao ang kabuuan ng ating pananampalataya, ngunit dahan-dahan, may pagpupursigi, may pagsusumikap, ang pag-angkin ng minamahal ng Diyos na tayo, ang kanyang simbahan, upang malaman natin at mamahalin natin ang bawat laman ng ating pananampalataya. Kaya nga, sabi ni San Pedro sa atin, huwag tayong mag-alala. Ibibigay ng Diyos ang kung anong nararapat sa atin, naaayon sa ating kakayahan, naaayon sa ating kapasidad at katalinuhan upang hindi tayo mawawala sa pag-iintindi kung ano ang ibinibigay ng Diyos sa atin ayon sa kanyang karunungan. Lahat tayo, totoo, ay may mga kahirapan. Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa. Minsan, nadidepress tayo, na-stress tayo dahil sa pagsasabuhay sa ating pananampalataya. Ngunit ang mga ito ay mga pagsubok lamang upang malalaman din ng Diyos kung gaano tayo katapat sa ating pagmamahal sa Kanya at kung gaano natin pinapansin ang kadakilaan ng Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya sana sa araw-araw nating pamumuhay, kung may mga kahirapan man, may pag-uusig man, may mga pagdududa at pag-alinlangan, huwag tayong mabahala. Ngunit manikluhod at humingi sa Diyos ng kanyang grasya at pagpapala at kanyang ibibigay ang mga iyon. Huwag tayong maging kaaway ng simbahan. Huwag tayong maging mga taga-usig ng simbahan. Dahil
May mga pinag-iisipan tayong para tayong mas matalino pa at mas marunong pa kung sino naglilingkod sa simbahan. Ngunit kinakailangan nating magpapakumbaba at hanapin ang katotohanan. Tingnan ang bawat anggulo ng mga ipinagsasabi ng iba sa atin tungkol sa katotohanan ng ating pananampalataya upang malinawan ang lahat na may pagpapakumbaba at pagtanggap na puno ng kapayapaan. Mga kapatid, ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang dakilang awa at pagmamahal. Kagaya ng mga martir sa Uganda, na kahit pa sa pag-uusig sa kanila mga pagbibigay ng banta ng kamatayan, sila'y patuloy pa rin sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa wakas ng buhay sa mundong ito, mayroon tayong maaasahan. Ang Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng kanyang pinakamamahal na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ring nag-iwan sa atin ng kanyang banal na Espiritu upang harapin ang hamon sa ating pananampalataya hanggang sa kahuli-hulihan ng ating hininga. Minahal tayo ng Diyos mula sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating mga ina. At minamahal tayo ng Diyos hanggang sa sinapupunan ng mundong ito, ng lupa. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay tapat at magpa sa walang hanggan. At ito ang karunungan na ibinibigay sa atin ng Diyos sa araw na ito. Amen.